bash no, sa kabila. Because unang-una, hindi ka daw nag-follow sa tawag ba doon? Yung sistema. Kasi nga, meron pang pending. Ito kasi yung always nila na ini-insist. Pending na motion or petition ang Nordeco sa Supreme Court na until now, parang unresolved pa rin siya. Bakit daw hindi tayo mag-stick doon at bakit tuloy-tuloy yung ganap ng Davao Light sa Davao del Norte? Isang sagot ko lang. In-approve na sa Congress, in-approve sa Senate, pinirmahan ng ating, in-approve ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lumabas na ang Republic Act 12144 in approving Davao Light and Power Company to operate the franchise in Davao del Norte First District, including Island Garden, City of Samal, and including Davao de Oro Province. So, kita kayo nga gi-approve. Sa approval, ni-file sila o MR sa Supreme Court. Even though nga wala pa ni gawas ang result from the Supreme Court, pero gi-allowed na ang Davao Light nga mo operate sa ilang franchise. And ni-release og CPCN ang ARC. So, pa dapat atong ulaton. So, pwede na. Ngano pa mang amo pa mang kundi ulaton na to ang ilang result while na padayon ang Davao Light nga mosulod. Kinsa man mo approve sa legislative approval is Congress and Senate and President. So, legislative franchise ang atong gisgutan. O dugay na mo ni nga gifight ang case sa Kongreso, sa Senado, ni-appear ko tanan ani sa tanang hearing sa Congress ug Senate. Unya gi-approve na karon unsa pay dugayan nato? Nganong mingom sila kung nagsunod sa legal basis nga kanita na nag-follow ni sa legal basis. Siyempre, sila nagahimo lang sila og mga istorya laban sa kuwa. Kay dili nila madawat nga naanay laing player nga mosulod sa ilahang area of jurisdiction. Ang akong advice sa electric cooperative sa Nordeco, sige, pantayin ninyo ang serbisyo, ugma dayon ang serbisyo sa Davao Light nga no brownout. Pantayin ninyo ang presyo nga ginahatag sa Davao Light. Unya mo bayad mo tax sa probinsya sa Davao del Norte sa tanang LGU. Kung kaya nila. Sige sila reklamo, di man nila mahatag ang tinuod nga serbisyo ang para sa katawan sa Davao del Norte, para sa mga negosyante, para nga mas paspas ang pagdevelop nato para sa atong ekonomiya sa probinsya. Kagabi pila ka brownout na nahitabo. Nagpuyo kong Tagum, pila ka brownout ang nahitabo gabi sa Tagum City. Sige. Ipaabot sa ilaha. Salamat, Gov. Kay Sir Enric Zar, Sir, unsay mga challenges na face nato karon sa Davao Light, sir, in terms of kining willingness sa mga munisipyo nga mag Davao Light na sila kung naay mga challenges such as this, sir? Sige. So, una nga challenge nung na kuha nato is really kining pag-transition gikan sa existing Nordeco to Davao Light. So, medyo tentative siguro gamay because they're still connected to the existing. But ginaklaro nato no nga ang authority gi-grant na magyud sa ARC sama sa gingon ni Kuya Gob kana nga authority to operate na gina siya. Nanatay balaod, napagyud tay authority from the regulatory body nga si ARC, then
it's always the customer's right to shift kung naana, di ba? Katungod na ni customer. Parehara gud sa telco, di ba? Kung mabalhin ka smart to Globe, wala may dili man lisod, makabalhin ka anytime because it's your choice. Maupod na ang ginatanaw pirmi ni ERC. It's always the customer's welfare. Labi na kung na-diferensya sa serbisyo, sa presyo, o sa adequate nga power supply. No? So isa na sa challenge. Ikaduha siguro is katong giingon ni Kuya Gob ganiya nga nagasubay magita sa balaod. Wala tayo kuan ani even if na pending na motion sa Supreme Court, wala pa man ang desisyon. So meaning valid ang balaod, executory ang balaod. Nya gipatuman na nato. So ang amo ang part sa balaod is really kanang maghimo unta ta og transition na madali nato pagkuan. So kami andam na may nga mo servisyo actually sa tanan. Dili lang nga dili lang nga portion. Gusto na namo nga i-share nga mo ang serbisyo sa tanang Davao del Norte o Davao de Oro. But mahitabo na siya kung naa na nga transition o kanang panagsinabot between the two parties in Nordeco anan. So muna mong gina-hope lang na makita na no na maghimo ta nga transition kay ato ang tumong para ra magyud sa katawhan, para sa serbisyo sa katawhan. Naman. Okay, to Engineer Pia. Sir, nana ba'y time frame yun ang DLPC na ma-energize na yun ang XP grant no, na CPCN? Kay after sa kapalong, daghan na yung gusto na sila na po ang sunod. Pwede ba may tagaan mo og pila ka months no, na di na mo abot atong 2028? Sige, 2028, lapasig layo na. Okay. Anyway, so gwapo na nga pangutana no. Dili lang ko ka istorya pod sa unsay mga ongoing nga mga legal remedies or actions karon kay di man pwede ta mo disclose ana. But ongoing sad na ang mga legal proceedings. Hopefully the court will decide very soon. So kung maka-decide yun ang court dayon, we hope na as soon as possible no, within the year, maybe even before half of the year. Pero hindi na ko pwede pangunahan ang korte about it. So what we're doing right now, pending ani, is we're building our own facilities like what's happening here sa Kapalong exactly. Kay silingan man siya, so dali ra kayo siya nga i-build na to atong facilities para maka-serve ta og sugod. Pero mas paspas gyud nga makasinabot sa existing asset no ni Nordeco para diretso na tag-serve dayon. Mo transfer na lang yun ang operation sa ato. Okay, to Governor Hubahib, Gob murag hangtod karon nagmagahiapon ning Nordeco to cooperate. So unsa na po yung mga action po na imong gihimo in support no sa DLPC? Isa magod nga gi-consideration nato is ang asset sa electric cooperative. Kay balotang tanan nga ang asset sa electric cooperative is not owned by the electric cooperative itself. The asset of the electric cooperative is owned by the consumer and the national government and the provincial and local government units. Ang sitio electrification from the beginning until karon gina-provide sa province, city, and municipality. And nag-provide po og budget ang national government para to sustain sa electric cooperative. Then ang consumer, especially na sa mga negosyante, sila nag-provide sa poste, nag-provide sa mga wires, nag-provide sa mga transformer. And kaning tanan, naanatanan sa electric cooperative. Karon, ang power bill deposit, kwarta na sa tanan mga consumer.
karon ato maning singilon tanan. Para sa province, gipa-compute na nako ang kwarta sa province nga nahatag as a CTO electrification program. Kailangan maripand na ang mga consumer. Nakaistorya namin sa mga negosyante o kani mga dagko nga consumer. Ang mga power bill deposit dapat maripand na. Ang mga transformer, poste nga gipalit sa consumer, dapat maripand na. Kay ngano man, dili cooperative ang pagpadagag kung dili business. Like Davao Light, naaman ang Davao Light, pangutana sila. Ang transformer sa consumer, ginaripand nila. Power bill deposit, ginaripand sa Davao Light. Nganong dili pwede himuon diri sa tuwa, sa District 1 o sa Island Garden City of Samal and sa Davao de Oro. Kaya kaning tanan nga asset, tanan nga kwarta, kinahanglan i-refund ni sa consumer, kay ginabayaran nato ni tanan. Mao na ang akong gikuan sa electric cooperative, nganong dili sila musabay sa transition period nga gihatag sa national government para smooth ang transition, smooth ang atong himuon nga pagkambyo og electric supplier para mabayran ang tanan asset, mabayran sa nila ang tanan nilang utang. O kay napa sila dako nga standby nga utang karon. Karon ko mo transfer ni tanan ron ang mga mo transfer ni ang tanang consumer ron sa Davao Light. Ang Davao Light nakahimo na pud og ilang sarili poste og wire. Na-put up na sa ilahang full asset for operation. Kinsa man ron ang managutan ng mga asset nga ma-standby. Kinsa ron ang mobayad sa ilang utang. Kung wala na sila consumer, asa pa sila ibayad utang? Wa pa sila kabayad nga napay dagang consumer nagbayad. Unsa na og wala? Mao nang gusto na kong masabtan sa management sa Nordico. Kay kini nga to wala ta nagkinumidya diri, wala ta nagbinuang diri. Ang atong gitanaw diri ang para sa kayuhan sa tanan. Karon kinsa may singilon ana karong mga supplier sa kuryente nga nila nabayran. Kung dili sila mo musabay sa transition period. Okay. May nga po, ito yung plano nga makipag-dialogue sa Nordeco. Unsa na update ato? If I can recall, no, marang ika-tulo o ika-upat na nagsulat sa Nordeco. Unfortunately, in fairness, di-receive man sa nila pero wala lang yung tubag, no? As much as we wanted to reach out sa ilaha. In fact, the recent was January, last month lang, nga mag-cooperate para sa smooth transition nato, but no response yet. So, after ani, pila pa ka mga kwan pa, no? Kining pagpadala og sulat sa ilahan, no? For this dialogue para before mo maghimo og action. So what we're doing is continue to reach out pero natay legal remedies, no, nga pwedeng ginagawa. So ongoing sa nga legal proceedings that we're waiting sa so ongoing man sad ang mga I just cannot divulge sa mga detalye sa unsay nangahitabo sa court but ongoing na siya. So and we're hoping na the court will finally find wisdom and decide very soon para sa katawan. Nasa lang, engineer, katong no, update sa katong paglay sa katong submarine cable padulong sa Igapos. Sige, ongoing sad si Samal interconnection ang tawag nato ana, no? So that si Samal magod ang problema niya is it's running on a para siyang dako nga para siyang island nga garan siya og genset. Anya 24 hours ng genset garan, so dili kayo stable na siya kay naay power fluctuations nga mahitabo.
ang pag-asa gini Samal is to really connect it to a grid. So ang pinaka-close nga grid or distribution system is Davao-Lite. So mo nang kailangan gina siyang connection para ma-serve si Samal. And Samal is growing, so magkadako siya, dako man ang grid, so dali siya maka-support for Samal. So ang question is, kumusta na siya? Ongoing siya. I cannot disclose the definite date yet, nato'y istorya bitaw ganiha, but there are already decisions from the court, no, nga gigrant na siya nga connection, but mo nang gasulat mi sa Nordeco kay para magyud ni sa kaayuhan sa mga katawhan sa Samal. Pod nagsulat mi nga magistorya na lang ta para mas madali na ma-serve nato sila, no. We're still waiting naman for their reply, pero since nanay decision from the court, we're hoping to be able to serve Samal very soon.